Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakaraan natapos na natin yung Suratul Insyiqaq. Alhamdulillah. Ngayon naman yung sumunod na surah, yung Suratul Buruj, at ito ipinahayag din sa Makkah. Alhamdulillah. Itong Suratul Buruj. So dito nga nababanggit yung kwento nung pagsakop ng mga Hudyo doon sa Yemen, kung paano nila inapi yung mga Kristiyano. Nangyari ito mga ilang daan taon bago pa isinilang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan nga yung itong mga Hudyo na ito. Ito rin yung dahilan kung bakit nakarating ng Yemen yung mga taga-Habasya. Kasi naghiganti sila eh. Naghiganti sila. At yung na-establish na naman yung Kristyanismo doon sa Yemen. Nagtayo nga sila ng simbahan, di ba? Tapos dinumihan, tapos galit na galit si Abraha, yung gobernador ng Yemen, at nalaman niya na meron palang simbahan din yung mga Muslim, sinakop niya. So yun eh, yung kwento naman doon sa Suratul Fil. Hindi naman yung kwento sa Suratul Fil. So ito yung Suratul Buruj. Alhamdulillah, nandito na tayo. So dito, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, sa unang mga aya, was-sama'i datil buruj, yuksimu ta'ala bis-sama'i wa burujiha, wa hiya an-nujumu al-idam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa daw sa langit at sa mga buruj na nilalaman nito. At ang mga buruj na ito, was-sama'i datil buruj, yung datil buruj, katulad ito ng Dhu, di ba? Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Pero kaya siya naging that kasi babae yung sama. Grammatically, pambabae ang ginagamit kapag tinutukoy yung sama. Ganun din yung lupa. Yung langit at lupa, grammatically, pambabae. Kaya datil buruj. So nagtataglay daw ito, nagtatangan ng buruj. Yung buruj na ito, yung ay tinutukoy daw dito, was-sama'i datil buruj, na ito nga daw yung mga heavenly bodies. Kasama yung mga bituin, mga star. Di ba mga planeta na nasa langit matatanaw natin. Kama qala ta'ala, katulad ng sinabi ni Allah, Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Suratul Furqan verse 61. Sinabi ni Allah, maluwalhati si Allah na lumikha o kaya ay nagdulot na sa langit ay magkaroon ng buruj, ng mga bituin, mga heavenly bodies, at nagdulot na dito ay magkaroon ng matinding liwanag o siraj, parang lampara. At tinutukoy dito yung araw. At nagdulot na magkaroon dito ng buwan, yung kamar, na muniran, na nagbibigay ng liwanag. So mula rito, accurate nga yung pagkakalarawan dito eh. So di ba nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa alam ng mga tao na wala palang sariling liwanag ang buwan. Na nire-reflect lang ng buwan yung liwanag ng araw. Hindi pa nila alam yun. Pero sabi ni Allah, yung araw daw ay lampara. Ibig sabihin, ito mismo ay meron siyang liwanag. Ito mismo ay meron siyang liwanag. At ang buwan naman ay munira. Ibig sabihin, nagbibigay ng liwanag lang. Kumbaga, meron lang siyang inilalabas na liwanag, pero maaring hindi galing sa kanya ang liwanag na yun. Maaring hindi galing sa kanya ang liwanag na yun. So nga, Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Nakatulad lang din na sinabi ni Allah doon sa unang aya, was sama'i datil buruj. So gayon din, sinabi
Qala Ibnu Abbas, sinabi ni Ibnu Abbas at ng iba pa, al-buruj, so pinaliwanag nila kung ano yung buruj. Ito daw yung an-nujum. Ito yung mga bituin na makikita sa langit. Sa mga bituin, yung mga star mismo. At nalaman natin ngayon na yung mga star, sila pala'y mga katulad din ng araw. Yung araw kasi star din eh. Yun nga lang yung araw masyadong malapit sa atin. Kaya napakalaki niya tingnan kung ihahambing sa iba pang mga bituin na napakalayo. At hindi sinabi ni Minhal bin Amr, wasama'u datil buruj al-khalki al-hasan. So nanunumpa daw si Allah doon sa sama na may tangan na buruj. Nanunumpa daw si Allah sa pangkalahatan ng kanyang mga magagandang mga nilikha. Pangkalahatan ng mga nilikha ni Allah na pawang magaganda, alhamdulillah. Na kumbaga maaari rin nating maunawaan nga na ganito. Kapag sinabing sama kasi, ibig sabihin, nasa ilalim nito yung anumang mga nilikha. Lalong-lalo na tayong mga may buhay at maaaring nasasama na rin tayo doon. Waqtara Ibn Jarir, annaha madazizul syamsi wal kamari wahiya etna asyara burjan. At si Ibn Jarir naman ay meron siyang pananaw ng buruj na ito na tinutukoy ni Allah sa Suratul Buruj ay ang 12 posisyon daw ng buwan at ng araw. 12 posisyon na ibig sabihin yung bawat posisyon na yon, yung kanyang posisyon sa isang buwan. Diba may 12 months? May 12 months sa isang taon. Na dito nga, tasiru syamsu fi kulli wahidin minha syahran. Itong 12 pwesto na ito ng buwan at ng araw. So, isang buwan na nanatili dito ang araw, yung sun. Wa yasirul kamaru fi kulli wahidin minha yawmayni wa thuluth. At ang buwan naman, di ba isang taon, 12 months. So, ibig sabihin, yung araw, meron siyang 12 na pwesto. Kumbaga, sa isang buong ikot niya sa mundo. Kumbaga, kahit sabihin pa natin na yung mundo yung umiikot naman sa araw, di ba? Yung mundo umiikot sa araw. So, merong 12 na pwesto. Kumbaga, kaya mapapansin din natin, sa iba-ibang panahon sa taon, iba yung iba yung nilulubugan ng araw sa December kung ihahambing sa Hunyo. Ngayon mapapansin niyo yung araw mas mahaba, di ba? Mas maaga yung Maghrib, mas maaga yung Fajar, tas late yung Maghrib. Kaya mapapansin natin yung sunrise, umurong siya dito banda. Tapos yung Maghrib dito na banda. Na umuurong yung anino. Kumbaga, umurong yung anino. Kaya maganda yung harvest ng solar ngayon eh. Kasi mas matagal yung yung araw. So 12. So every month daw nagpapalit ng pwesto yung araw ayon do sa kumbaga yung paliwanag nila. Tapos ang buwan naman, so pag dinivide yung buwan, yung 1 month na 30 days sa 12, magiging 2.5. O 2 1/3 kung magiging 29 lang, di ba? So ito yung sinasabi dito, yun now, yawmayni, 2 buwan at thuluth 1/3. Fadalika thamaniyatun wa ishruna manzilatan wa tastasirru laylatain. So yung buwan daw ay umiikot sa 28 na position naman, yung moon umiikot sa isang month ng 28 na position at maaring ito ay nakatago sa 2 gabi, hindi siya makikita. At ito na yung mga panahon ng dulo ng buwan at sa pagsisimula ng buwan. Yung kapag makikita ng hilal na napakaliit. Kapag makikita ng hilal na napakaliit. So dito, yung pangalawang aya, wal yawmil maw'ud. So nanumpa si Allah sa ngalan ng langit at sa nilalaman nito ng mga bituin. At nanumpa si Allah sa yawmul maw'ud.
Yawmul Maw'ud, araw na ipinangako. Araw na ipinangako. Wa shahidiw wa mashhud. At nanunumpa si Allah sa shahid. Ani shahid? Saksi. Shahid yun. Ito shahid. Kumbaga saksi, witness. At mashhud, yung sinasaksihan. Sa dalawa ito na sinasaksihan ni Allah, pinanunumpaan ni Allah sa isang aya. So ilan na dito yung pinanumpaan ni Allah? 3 aya pa rin na tatalakay natin. Was sama'i datil buruj, wal yawmil maw'ud, wa shahidiw, wa mashhud. So 4 na. Pero pwede siya mabilang na, isa lang na magkasama. Inulti Ibn Abi Hatim mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yawmil maw'ud, yawmul qiyamah. Ang araw daw na ipinangako ay ang araw ng paghuhukom. Wa shahidin, yawmul jumu'ah. At ang araw daw na sumasaksi ay ang araw ng Jumu'ah. Wa ma tala'at syamsun, wala garabat ala yawmin, afdala min yawmil jumu'ah. Wala raw araw ang sumikat o lumubog sa anumang araw na hihigit pa o mas mainam pa kaysa doon sa araw na lumubog o sumikat sa araw ng Jumu'ah. So yun yung shahid na tinutukoy. Yung Yawmul Maw'ud, naalala nyo yung araw ng paghuhukom. At yung shahid, yung araw ng Jumu'ah. Wa fihi sa'atun la yuwafikuha abdun muslimun yas'alullah fiha khairan illa a'tahu iyahu. At sa araw daw ng Jumu'ah ay meron daw ditong isang oras na walang hihilingin ang tao na anuman kay Allah liban na lamang na ibibigay ito sa kanya ni Allah. Sa itong oras na ito, hindi tukoy kung anong oras. After Asar ba ito? O bago Salatul Jumu'ah, pagkatapos sa Salatul Jumu'ah. Ibig sabihin, yung buong Jumu'ah ay oras ng pagdudua. So, samantalahin natin yung buong Jumu'ah sa pagdudua, insyaAllah. So wala siyang hihilingin na anuman. Lalo na kabutihan, liban na lang na ibibigay ito ni Allah sa kanya. Wala yasta'idu fiha min syarrin illa aadahu. At gayon din, walang anumang kasamaan. Nahihingi siya ng pagpapakupkup kay Allah sa oras na ito, liban na lang na kukupkupin nga siya ni Allah laban sa kasamaan na ito, sa oras na ito. Kaya dahil nga hindi tukoy ito, itong oras na ito, buong Jumu'ah. Magdua tayo, insyaAllah. At yung mashhud, kanina yung shahid, di ba, yung Jumu'ah? Ngayon na mashhud pala, Yawmu Arafah, ang araw ng Arafah. Wahakada rawa hadal hadith Ibn Khuzaimah. So ganito iniulat ni Ibn Khuzaimah ang hadith na ito. Waruya mawqufan ala Abi Hurairah. At ngayon din iniulat ito mula kay Abu Hurairah. Wahuwa ashbaha. Na sa ganito rin na kahulugan, magkatulad sila halos sa pagkakabanggit. Ay nga yung pero sa ibang ulat, yung mashhud, araw din ng paghuhukom. Araw din ng paghuhukom. So Yawmul Maw'ud, araw ng paghuhukom, yung kanina nabanggit, di ba? Tapos yung shahid, araw ng Jumu'ah, at yung mashhud, yung Arafah. Pero sa ibang ulat, yung mashhud, yung araw din mismo ng paghuhukom. Sinabi ni Imam Al-Bagawi rahimahullah, alaktaruna ala anna shahid Yawmul Jumu'ah wal mashhudu Yawmu Arafah. Pero mas marami daw na pananaw, ang pananaw na may pinakamaraming humahawak dito, ang shahid yung Jumu'ah at yung mashhud ay yung Arafah. Kasi yung Maw'ud, yun na yung araw ng paghuhukom mismo. Ngayon ito na yung mga pinanumpaan ni Allah. Di ba nanumpa siya? Was sama'i datil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidi wa mashhud. So ito na. Kutila
Ashabul Ukhdud. Kutila, ano kaya ibig sabihin nito? Ano yung pinanggalingan nitong salita? Katala. Ano yung katala? Pinatay. Pinatay niya, katala. Katala, pinatay niya. Kutila, pinatay siya. Siya yung pinatay. So yung kutila ay sa kahulugan din ng isinumpa. So sinabi ni Allah, kutila ashabul ukhdud. Isinusumpa o kasumpa-sumpa. Sumpain nawa. Kumbaga, sa ganung kahulugan. Ang mga may tangan, kasing du at yung ashab, maaaring magkasing kahulugan sila. Yung ashabul ukhdud, yung khad na tinutukoy, yung hukay. At yung hukay na ito, ano ito hindi siya yung hukay na katulad ng hukay ng libingan na yung lahad, kumbaga, o yung paglilibingan ng tao. Kapag sinabing ukhdud o khad, mahaba na hukay na dire-diretso, tuloy-tuloy. Sa hinukay siya ng mahaba. Yung katulad dun sa Ghazwatul Khandaq sa Madina. Katulad ng Ghazwatul Khandaq sa Madina. So nga ito sa kahulugan na yung pangalawang bahagi. Ang title nito nilagay ni Ibnu Kathir rahimahullah, Dulmu Ashabil Ukhdudi al-Muslimin. Ang pang-aapi daw ng Ashabul Ukhdud sa mga Muslim. So dito, alam natin historically yung mga tao na ito na pinilit na maghudyo ay mga Kristiyano. At tatalakin na natin ito nung nakaraan. So bihirang mangyayari na yung mga Hudyo magdadakwa. Bihira. Pero dito kasi pinipilit nila yung mga tao na maghudyo. Kasi gusto nila talikuran nila yung Kristyanismo. Wala silang pakialam sa kaligtasan Hindi mo sila nagdadakwa para mailigtas yung mga tao mula sa impyerno. Hindi katulad ng mga Muslim. Pero gusto lang nila talaga silang apihin. Gusto lang nila talaga silang pangibabawan. Yun ang dahilan. At yung mga hindi, kumbaga, maghuhudyo, yan pinapatay nila. At yung sa iba pang mga ulat, dito yung binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khabbab bin al-Arat na yung nilalagari yung katawan hanggang sa mahati. Tapos yung kinakalaykay yung kanilang mga balat hanggang sa humiwalay yung laman sa buto. Dito nangyari yon. At syempre nandito din nangyari yung diya pinapatalon sa apoy yung mga ayaw magpa-binyag, ayaw maging Hudyo. Pinapatalon sa apoy. Tapos merong ilang pagkakataon lamang daw na merong baby na nagsalita. At kabilang itong babae na ito. Dala-dala niya yung baby niya. Nagdadalawang isip siya kung tatalon ba siya sa apoy para mamatay sa halip na maging Hudyo. So sinabihan siya ng baby, tumalon ka na lang, kumbaga. At manalig. Tumalon nga siya kasama yung baby at sila ay namatay. So matindi. Matindi kanilang pinagdaanan na pang-aapi mula doon sa Ashabul Ukhdud na nalalaman natin na pawang mga Hudyo. Na nga, kutila Ashabul Ukhdud ay luina Ashabul Ukhdud. Isinumpa ang Ashabul Ukhdud. Wajam'uhu akhadid. Wahiya al-hafru fil ard. At yung ukhdud nga, ang plural din daw nito ay yung akhadid. Akhadid na kumbaga mga hukay sa lupa. Pwede nga maunawaan itong ukhdudo, yung akhadid bilang kanal. Yun, ganun siya kanal. Kasi pahaba siya na hukay. Pahaba na hukay. Hindi siya katulad ng kumbaga hukay na paglilibingan, hukay ng pundasyon ng bahay. Hindi, mahaba siya na hukay. Mahaba na hukay. Wahiya al-hafru fil ard. Ito raw hukay sa lupa. Wahada khabarun an qaumin min al-kuffari amadu ila man endahum min al-mu'minina billahi azza wa jal. So ito raw ay kasaysayan o pagpapapatid do sa kwento ng mga tao na inapi ng mga hindi mananampalataya. Grupo ng mga mananampalataya na inapi ng mga hindi mananampalataya. So dito, alam natin mga Kristiyano sila. Pero tinawag silang mga mananampalataya. Kasi nga, ang tao
ay marapat na susunod. Kumbaga, ang may tuturing na mananampalataya ay yaong sumusunod sa propeta na nakakasakop sa kanyang lugar at panahon. Sila ito. Kaya sa panahon na ito, na dumating na si Isa alayhis salam, so dapat maging Kristiyano ka. Kristiyano ka. Kaya mga Hudyo, hindi na sila may tuturing na mananampalataya sa panahon pa lang na ito. Hindi na. At syempre, pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga Hudyo, at pati na rin yung mga Kristiyano, hindi na sila may tuturing na mananampalataya. Kasi supposedly, yung inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat nag-Muslim na sila para manatili sila na mga mananampalataya. So dito tinatawag pa rin sila mga Muslim kasi silang may tuturing na Muslim nung panahon nila. Kasi silang taga-sunod ng mga propeta. Pero ngayon dumating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga Kristiyano, hindi sila matatawag na Muslim o mananampalataya. Kuffar na rin sila. Kuffar. Mushrik sila na may tuturing hanggat sa sila ay magmumuslim. Hanggang sa sila ay magmumuslim. So nililaw lang natin ito kasi tinawag din sila mga mananampalataya. Pero marapat lang. Kasi sila yung sumusunod sa propeta sa lugar nila at panahon nila. At maaaring ang mangyari na itong mga tao na ito, wala kasi masyado ng detalye tungkol sa kanila. Hindi sila katulad ng mga Kristiyano ngayon. Kasi alam naman natin, di ba, yung mga tagasunod, mga tunay na tagasunod ni Isa alayhis salam, hindi naman sila sumasamba sa krus. Hindi sila sumasamba kay Isa alayhis salam. Hindi sila kumakain ng baboy. Kumbaga, Muslim na Muslim talaga sila. Eto sila. Yun ang unang mga Kristiyano. Yung mga tunay na Kristiyano. So, inapi sila ng mga kuffar. Fakaharuhum wa araduhum ayarji'u an dinihim. At pinipilit nila sila na yumakap sa kanilang relihiyon. Natalikuran yung relihiyon nila dati, yung Kristyanismo, at yakapin ang kanilang relihiyon na Judaismo. Fa'abaw alayhim. Fahafaru lahum fil ardi ukhdudan wa adjaju fihi naran. At tumanggi itong mga mananampalataya. Kaya ang ginawa ng kuffar, naghukay sila ng malalim na hukay sa lupa at pinaliyab nila ito. Naglagay sila dito ng panggatong at ito ay kanilang pinaliyab. Napakatindi nga ng parusa na ito. Napakatindi. Kahit si Hitler hindi ginawa ito Walang nabalita na ginawa ito ni Hitler pero sila ginawa nila. So napakatindi. Napakatindi ng kanilang ginawang pagpaparusa at paraan ng pagpatay sa mga mananampalataya. Wa'addu laha waqudan yas'arunaha bihi. At sa hukay na ito, naglagay nga sila ng mga panggatong para magpatuloy ang pagliyab nito. Thumma araduhum falam yakbalu minhum fakadafuhum fiha. At yun nga, sabi nila yung hindi nila nakumbinsi yung mga tao na tumalikod sa kanilang relihiyon. Kaya ang ginawa nila, tinapon na nila talaga sila sa apoy. Fakadafuhum fiha. At itinapon sila sa apoy. Walihada qala ta'ala kutila ashabul ukhdud. Dahil dito sinabi ni Allah, isumpa nawa ang mga may-ari ng mga hukay. Annari datil wakud. Silang mga may-ari nung hukay na merong apoy na may panggatong. Kasi apoy na yun, hindi lang nila yung pinaningas nila ng isang beses lang. So patuloy nila yun na pinagniningas. Patuloy nilang pinagniningas. Ibig sabihin, malaking puwersa din ito yung sumalakay sa mga tao. Maraming sundalo. Yung alam mangolekta ka ng panggatong mahirap na yun. Ilang puno ang puputulin mo. Yung maghukay, ilang tao yung kakailanganin mo para maghukay ng malalim na hukay. Na kailangan pa ng tao tumalon para mapasok doon sa hukay na yun. So, kailangan malaking hukay ito at malaking apoy. So, maraming panggatong. At itong mga nagpaparusa na ito sa mga mananampalataya, idhum alayha kuud. At sila sa kanilang habang pinaparusahan nila yung mga mananampalataya, nandoon sila nakaupo. Nandoon sila nakaupo.
Gusto yung pinapanood nila, yung pagpaparusa sa mga tao. Ini-enjoy pa nga nila, baka habang tinatapon pa nila yung mga tao doon, minumura nila, hinahamak nila, tinatawanan nila. Na makita sila na naghihirap. Tuwang-tuwa sila na makita sila na naghihirap. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. So nakaupo sila doon habang sila ay mga saksi sa anumang ginagawa sa mga mananampalataya. So nasaksihan nila lahat yung kanilang mga ginawa sa mga mananampalataya. At ang dahilan kung bakit ganito katindi ang kanilang pagpaparusa sa mga mananampalataya, hinga, sila daw ay musyahiduna lima yuf'alu bi ulaikal mu'minin. Habang sinasaksihan nila, pinapanood nilang ginagawa sa mga mananampalataya. Ang dahilan kung bakit ganito sila kalupit. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Hindi sila naghihiganti sa mga mananampalataya, kumbaga para sa anumang kasalanan ng mga mananampalataya. Hindi naman sila dinigma ng mga mananampalataya. Hindi sila pinagnakawan ng mga mananampalataya. Hindi sila pinatay o kumbaga pinagtangkaang patayin ng mga mananampalataya. Pinaghihigantihan nila mga mananampalataya o hindi nila pinaghihigantihan ng mga mananampalataya, liban na lamang na sila, ang mga mananampalataya, ay naniniwala kay Allah, ang makapangyarihan at ang kapuri-puri. Yun lang ang dahilan. So isipin natin, napakababaw, di ba? Ngayon sa makabagong panahon, napakalaking bagay yung tinatawag na religious tolerance. At ito'y isang katangian na actually, katangian ng mga Muslim ito, magiging tolerant tayo sa ibang relihiyon. Hindi tayo magiging mahigpit masyado sa kanila. Kung hindi naman nilalampasan yung hangganan, hindi naman napipinsala ang ating relihiyon, bahala silang gawin nila yung gusto nilang gawin. Lakum dinukum waliya din. Hindi namin kayo pipinsalain sa inyong mga simbahan. Kumbaga, yun. Religious tolerance yun. Pero sila, wala silang tolerance. Dahil lang sa ayaw ng mga tao na ito na sumali sa relihiyon nila, yun, pinapatay nila, sinunog nila. Sinunog nila. Ay wa ma kana lahum indahum dambun illa imanuhum billahi al-azizil ladhi la yudamu man lada bijanabihi al-mani al-hamid. So wala silang anumang kasalanan sa mga kuffar na ito. Liban na lang na sila ay nanampalataya kay Allah. Liban na lang na sila ay nananampalataya kay Allah. Na kumbaga, si Allah na pinanampalatayanan nila na makapangyarihan, na kumbaga wala siyang katunggali sa kanyang kapangyarihan at siyang kapuri-puri. Fi jami'i wa aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadarihi. Nananampalataya sila kay Allah na makapangyarihan at kapuri-puri sa lahat ng kanyang pananalita, gawain, pagsasabatas at kapangyarihan. Wa in kana qad qaddara ala ibadihi haula'i hadha alladhi waqa'a bihim bi aidil kuffari bihi fa huwa al-azizul hamidu wa in khafiya sababu dhalika ala kathirin minan nas. So ito na banggit ulit sa banal yung. Di ba madalas nababanggit yung mga kapangyarihan ni Allah o pangalan ni Allah ng dalawahan sa mga dulo ng aya. Maraming ayang ganito. Di ba? Ito Azizul Hamid, Ghafurur Rahim, di ba? Tawwabur Rahim, dalawahan. Kasi sabi dito ni Ibn Kathir rahimahullah, binanggit dito itong dalawang pangalan na ito ni Allah, dalawang pangalan ni Allah. Yung Al-Aziz tsaka Al-Hamid. Kasi sa kabila ng nangyari sa mga mananampalataya na ito, na sila ay sinunog ng kuffar, di ba? Parang pinangingibabawan sila ng kuffar, di ba? Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kuffar. Pero hindi. Si Allah pa rin ang pinakamakapangyarihan. O nasa ilalim sila ng kuffar. Pinangingibabawan sila ng kuffar. Pero si Allah nangingibabaw pa rin sa ibabaw ng mga kuffar na ito. At ang itinakda ni Allah na ito, kahit masama para sa mga mananampalataya,
nananatili si Allah nakapuri-puri. Hindi siya nagiging kapintas-pintas. Naintindihan nyo? Hindi siya nagiging kapintas-pintas porke nagtakda siya na mapinsala ang mga Muslim. Kaya nga, napaganda nung aya na ito kasi ibig sabihin dito, ang mananampalataya tatanggapin niya ang itinakda sa kanya ni Allah. Hindi siya kailanman magkakaroon ng masamang pag-aakala laban kay Allah. Hindi siya magkakaroon ng anumang masamang pag-aakala laban kay Allah kahit ano pang masamang dadanasin niya. Dahil lahat ng ito ay itinakda ni Allah na makapangyarihan at kapuri-puri. Diba? Dumanas man tayo ng lupit ng kuffar, mas makapangyarihan pa rin si Allah sa kanila. Dumanas man tayo ng lupit ng kuffar, si Allah ay hindi nagiging kapintas-pintas. Ito ay kanyang, kumbaga pinahintulutan, ito ay kanyang itinakda dahil sa isang dakilang hikmah na maaring hindi nalalaman ng mga tao. Maaring hindi natin naiintindihan, pero kailangan natin magtiis at manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi tayo mawawalan ng pag-asa, hindi tayo kumbaga, masisiraan ng loob. At syempre, hindi tayo mawawalan ng pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Inshallah. Ang dami nating napagtanto dito sa aya na ito. Alhamdulillah. Sa iba pa mga aya, tutuloy natin next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.